Kapit-tuko pa din sa pwesto. Ito pong si Alan Peter Cayetano, ayaw pa ring magbitiw at pinagpipilitan pa rin ang kanyang gusto. Ang tanong, may magagawa pa ba siya sa pangyayari kahapon sa Senado at sa mga susunod na araw? Ngayon especially kasi pinagpipilitan itong si Alan Peter Cayetano na yung binuo po nilang subcommittee ng Blue Ribbon ay magpapatuloy daw po ngayong araw. Kaya aalamin po natin yan kung yan ba talaga ay mangyayari base sa kanyang kagustuhan. Pero alam naman natin na kagabi, naglabas na po ng kautusan ang acting Senate President, ang Senate President pro tempore na si Sherwin Gatchalian. At nagbibigay po ito ng kautusan sa mga empleyado ng Senate of the Philippines na mag-work from home. Work from home! Yan po ang sitwasyon ngayon sa Senado. Kaya inaasahan po natin na ang mga committee po dyan ay sarado at wala pong personnel. Kasi sino ba susundin nila? I believe ang susundin nila ngayon yung kasalukuyang administrasyon sa Senado. At yun ngayon ay sa ilalim ng pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pero who knows what happened mamaya? Tingnan natin, ano? Puntahan natin ang balita, mga tol. Sa balita po ng Inquirer.net, meron pong headline na nakalagay mula po sa kanilang Facebook page. Do not padlock the Senate. Senator Alan Peter Cayetano, who padlocked the House of Representatives during a leadership dispute in 2020, urged the new Senate majority not to padlock the Senate after the Blue Ribbon Committee hearing scheduled for Thursday was moved to June 8. Natatawa ako dito kasi gawain ni Alan Peter Cayetano ngayon mukhang iniisip niya gagawin sa kanya. Tingin ko naman hindi naman ipapadlock ang Senate pero baka hindi sila papasukin kung ang purpose nila ay magsagawa ng hearing ng subcommittee ng Blue Ribbon. Kasi ito talaga yung gustong mangyari ni Alan Cayetano eh. We will proceed with the Blue Ribbon Committee. Ngayon po yan, ngayon. As Senate President, wow, ayaw pa rin talagang talikuran. Hindi niya matanggap na siya ay hindi na Senate President. I have authority over the Senate premises. Mapapauwi na lang kami sa inyo, Alan Peter Cayetano. Hindi ka na Senate President. Yan ang sinasabi ngayon ng majority sa ngayon. Ano? Hindi ka na Senate President at kinilala na ito ng Malacanang at ng counterpart nyo na House of Representatives. Kinilala na ito pong si Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Siya ay kinilala muli, inuulit ko lamang ng Malacanang at saka ng House of Representatives. Kaya hindi ka na Senate President Alan Peter Cayetano. Kung gusto mong erase pa rin na Senate President ka, takbo ka na sa Korte Suprema mamaya. No, maghain ka na ng petisyon doon. Do not padlock the Senate. Do not use rallies as an excuse, as there are always rallies at the Senate. Wow naman, parang ang dami-dami mo namang supporter. Kahit pagsamasamahin mo mga DDS, hindi nga kayo makapuno ng isang lugar eh. No? Napansin nyo ba yon mga tol? Sa 4 na taong mahigit na pagrarally ng mga DDS laban sa administrasyong ito, nakapuno ba sila ng lugar, particular dito sa Manila? Oo, somehow doon sa Davao. Pero hanggang doon lang sa area, no? Dito sa Manila, never kong nakita na nagsagawa ng rally itong mga DDS na nakapuno man lamang ng venue. Pero nakakalimutan yata nitong si Alan Peter Cayetano, mga tol, na kung meron mang kasaysayan ng pagpapadlock para pigilan ang isang lehitimong trabaho ng mga mambabatas, wala po yun sa kasaysayan ng current leadership or acting Senate President na si Sherwin Gatchalian nor sa iba pang mga kasamahan niya dyan sa majority ngayon kahit sila yung naging Senate President before. Si Tito Soto, si Chis Escudero, at saka si Miguel Zubiri. Never nilang ginawa yung ginawa mo. Natatanging ikaw lamang ang gumawa ng pagpadlock sa session hall.
no? Ito nga po yung nangyari noong October 12, 2020 ayon dito sa balita. Kung ang gagawin nyo, papalitan lang ako, di ako hahadlang. Pero if you try to burn this house down, you're in for one hell of a fight. O, ano ginawa mo? Pinadlock mo noon yung plenaryo ng House of Representatives at tinanggalan mo pa ng wifi. Pero tingin ko di naman gagawin sa inyo yan ng present majority kasi makatarungan naman itong present majority. In fact, halos lahat sila nagsasabi na welcome naman kayong minority ngayon. Ang sarap ba biggasin, ano? Kayong minority ngayon. Ang yabang-yabang nyo nung kayo yung majority eh. Welcome kayong lahat na minority ngayon na pumanig naman sa kanila. Kung hindi naman kayo papanig sa kanila, pumasok na lang kayo para magtrabaho. Yun ang pinakamahalaga, Alan Peter Cayetano. Pero, bakit po ba nangyari ang sitwasyon na ito? Si Chis Escudero kasi, binansagan nating bahagi ng 13 Judas. Hinudas ang 13. Hindi naman siguro, ano? Pero gano'n na rin yun. Ang mahalaga, ginawa ni Chis Escudero ngayon yung tama para sa institusyon. Kaya kahit paano mga tol, ang galit ng taong bayan kay Chis Escudero, hindi man ito nawawala, pero kahit paano humupa. Bakit? Bakit ko sinasabing hindi nawawala? Kasi hindi naman natin kinakalimutan yung di umano'y kasalanan niya sa budget insertion. Tayo'y naghahanap ng pananagutan doon at eventually sana makarating yan sa korte, malaman natin kung talaga bang may kasalanan si Chis o wala. Pero kahapon yung ginawa niya, hindi po natin maikakaila na nakabuti talaga yon sa institusyon ng Senado. No? Kaya nagpapasalamat tayo ng lubos kay Chis Escudero sapagkat siya talaga yung naging factor kung bakit nagkaroon ng standing ovation kahapon sa Senado. Palakpakan ang mga bisita, ang mga personnel, halos lahat nakatayo mga tol. At iba yung naramdaman ko dito nung una kong mapanood ito. Talagang tumayo ang aking mga balahibo at tuwang-tuwa ako. No? Nakakatuwa talaga nang marinig ko ang mga palakpakan na ito. Yan. Diba? Standing ovation mga tol. Oh. Yan. Bakit nagkaroon ng ganyan? Bakit merong standing ovation na nangyari? Kasi yan na po yung panahon na inihalal na bilang Senate President pro tempore at acting Senate President, ito pong si Senator Win Gatchalian. Tuwang-tuwa po ang halos lahat ng mga personalidad o bisita diyan po sa Senado kahapon. At lahat yan nag-ugad sa legal na kaparaanan. Hindi po totoo yung sinasabi ng kampo ni na Alan Peter Cayetano, ni Loren Legarda, Pia Cayetano. Si Pia Cayetano may pasabi-sabi pang ang 12 at 13 magkaiba yan. Alam yan ng grade 1, no? Parang sinasabi niya 12 plus 1 equals 13. Oh. Binara siya actually dyan ni Senator Tito Soto eh. Kasi hindi naman pinaguhugutan ang 24. 22 senador na lamang ang pinaguhugutan para po sa tinatawag na quorum. At ito nga po yung dahilan kung bakit nagkaroon po ng legal na proseso na pinagdaanan kahapon sa pagpapalit ng mga liderato diyan po sa Senado. Si Sherwin Gatchalian mga tol, naging acting Senate President siya at binakante, before that, binakante yung mga, sandali, nagalaw yung ating camera. Yan. Binakante yung mga posisyon sa bisa po ng matagal na pong desisyon ng Korte Suprema at makailang beses din naman pong ginawa ng Senado sa nakalipas po ng mga kongreso. Isa-isahin po natin ang naging legal na basihan at ibangga po natin ito doon sa mga claim ng mga sumusuporta dito kay Alan Peter Cayetano. Sa GR number L2821 noong 1949, ito po yung sulyap
na kung gaano po kahalaga itong jurisprudence po na ito. Ito po ay tungkol sa dalawang nagtatalong leader sa Senado nung mga panahong iyon, sina Abelino at saka si Cuenco. Ano ba ang nangyari noong 1949? Ang noon ay Senate President na si Jose Abelino at siyam na iba pang senador ay nag-walk out sa Senate session. Matapos pong itong si Senator Lorenzo Tañada ay inanunsyo na siya po'y magdi-deliver ng isang talumpati at mag-e-expose ng korupsyon laban po kina Abelino. No, walk out sila kasi malalantad yung korupsyon, di umano. Oh. Ano ang ginawa po ng natitirang mga senador? Ang natirang numero po ng mga senador noon ay 12 lamang. 12 senators remained in the session hall. With Senate President pro tempore Melencio Arans presiding, they voted to declare all Senate leadership positions vacant and elected Senator Mariano Jesus Cuenco as acting Senate President. Ganito po yung ginawa kahapon. 12 po ang present na mga senador at dineklara po nila na bakante ang lahat ng mga posisyon including the Senate presidency. Oh. And thereafter, sila po ay nagtalaga ng acting Senate President na noon ay sa katauhan na ng Senate President pro tempore na si Sherwin Gatchalian. Parehas na ang nangyari. Pero, meron bang legal na basihan yan? Siyempre, yung jurisprudence, ito pong pinag-uusapan po natin. Challenge po iyan noong 1949 ng dating Senate President na si Abelino. Abelino challenged the move before the Supreme Court, arguing that 12 senators who stayed behind did not constitute a majority of 13. Pinagpipilitan ni Abelino na hindi sapat ang 12, dapat 13. At the time, the Senate had 22 out of 24 members in attendance. As one senator was in the United States and another in the hospital. Sa case naman po natin ngayon, si Senator Jinggoy Estrada nakakulong at si Senator Bato de la Rosa nagtatago. Meaning, sa pagpapaliwanag ng mga abogado dito, hindi po sila pasok doon sa tinatawag na coercive power ng Senado para po mapapasok. What did the Supreme Court say? Ito na po yung naging desisyon ng korte. Sabi po ng korte, the court said that they don't have jurisdiction over the case to overrule Cuenco's election. No?